Since mababa naman po yung last blood sugar reading ko po, no, that's 95 coming from a previous test or food review. No? Gamitin ko na rin po to as baseline para po dun sa binake ni Mrs. na cupcakes. So chocolate cupcakes po. No? So tinimbang ko po siya. 40 grams po yung isa. No? So kakain po ako ng dalawa. Tapos after an hour, balik po ako to test kung ano po yung magiging blood sugar spike po niya. Well, umaasa naman tayo na wala kasi same ingredients po ito halos nung mga binake po na bread and ginawa pong dark chocolate before, no? So, yeah. We'll see. One hour na po, kuha na po tayo ng blood sugar. So bumaba pa po siya ng 5 units, no? 95 po yung baseline natin. Try ko po ulit on the second hour para makuha po natin yung final blood sugar reading. Well, medyo confident naman po ako na wala pong blood sugar spike to kasi yung ingredients po na ginamit natin is almost the same with the almond flour bread. So hinaluan lang po natin siya ng chocolate. So see you guys after an hour. Second hour na po. So final blood sugar reading na po tayo. Yun. Medyo nagugutom na din ako. So yan po, no? I think nag-start tayo ng 95 kung di ako nagkakamali. Tapos went down to 90. Now it's 91. So steady na po siya dyan. Dyan na lang po siya maglalaro. So definitely wala pong blood sugar spike yung chocolate cupcake na homemade. So isama ko na lang po yung ingredients dun po sa ipopost na video, pati po yung link nung shop kung saan po pwedeng bilhin yung ingredients. Yun lang po for today. See you guys in the next vlog. Bye.